At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang mga Dig na batong ito ay talagang kinatotohanan ang nakasaad sa banal na aklat. Dahil marami ang naniniwala na ang batong ito ang hinampas ni Moises na himalang pinaglabasan ng tubig upang ang mga Israelita ay makainom ng tubig. Gayon din ang mga alaga nilang hayop. Mula sa inilalahad ng banal na aklat hanggang sa pagkakadiskubre ng batong ito ay ating pag-uusapan ang buong kwento. Isa itong espesyal na video na inihanda ko para sa iyo kung kaya't hinihikayat kita na tapusin mo ang video ito nang sa ganun ay maunawaan mo ito ng mabuti. Matapos makalaya ng Israel sa mga kamay ng Ehipto ay pinamunuan sila ni Moises sa kanilang paglalakbay. Sa utos ng Diyos, sila ay humihinto at nagpapatuloy tulad ng mababasa sa Exodus chapter 17 verse 1. Ang sabi, mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y humihinto at nagpapatuloy kapag sinabi ng Panginoon. Sila'y nagkampo sa Refidim, ngunit walang tubig doon. Malinaw na mababasa sa Biblia na ang mga Israelita ay naglalakbay alinsunod sa utos ng Panginoon. At nang sila ay makarating sa Refidim, ay doon na sila nanatili. Subalit sila ay nagkaroon ng malaking problema dahil ang lugar ay walang tubig at narito ang kanilang sinabi kay Moises na mababasa sa Exodus chapter 17 verse 2 to 3 ang sabi. Kaya nagalit sila kay Moises, sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. At sinabi ni Moises sa kanila, bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ng Panginoon? Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita kaya sinumbatan nila si Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga alagang hayop? Matapos ang tagpong iyon ay humingi sa Panginoon ng tulong si Moises kung saan agad naman siyang sinagot ng Diyos na may ipinagluutos sa kanya na siyang ating mababasa sa ika-4 hanggang ika-6 na berso. Ang sabi, at si Moises ay dumaing sa Panginoon na nagsasabi, anong aking gagawin sa bayang ito? Kulang na lamang batuhin nila ako. At sinabi ng Panginoon kay Moises, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas sa ilog Nilo at lumakad na kayo. Kaya naman marami ang nagtatanong kung bakit si Moises at ilang pinuno ng Israel ay pinauna ng Panginoon, paging ang tungkod na kanyang iniampas sa ilog ay bakit ipinadala sa kanya. Sa ika-6 na berso, ang sabi, hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. At iyon na nga ang ginawa ni Moises na siyang nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Malinaw na nakasaad na ang bayan ng Israel ay dumaing kay Moises dahil sa pagkauhaw na siya namang agad na tinugon ng Panginoon kung saan ay nagpabukal siya ng tubig sa malaking bato sa pamamagitan ng paghampas ni Moises dito. Taong 1990s, ang mag-asawang Jim at Penny Caldwell ay nananahan noon sa Saudi Arabia at sa kanilang paglilibot sa isang dako ay napansin nila ang isang napakalaking bato na nakatindig sa ibabaw ng bundok kung saan nakahati ito sa bitna. Ayon sa mag-asawa ay makinis ang hati nito at tila meron itong daluyan kaibaba. At kung iyong mapapansin, ang level ng lupa sa magkabilang gilid ng bato ay hindi balanse. At ayon sa mga naninirahan dito at sa mag-asawa, ang gilid ng bato ay may mga bakas ng dinaluyan ng tubig. Base sa mga nakatira doon, ang bato ay tinatawag na Moses Rock o ang Split Rock of Moses dahil sila ay naniniwala na ang sukat ng bato, forma at hati sa gitna nito ay tugma sa deskripsyon ng banal na aklat na siya ring aking pinaniniwalaan. Dahil mababasa mismo sa banal na aklat na ang napakalaking batong ito ay nahati sa gitna kung saan ang tubig mula dito ay dumaloy paibaba.
Kung ating babasahin ang nakasulat sa Isaiah chapter 48 verse 21 tungkol sa hati nito, ang sabi, "At sila'y hindi nangauhaw nang pinapatnubayan niya sila sa mga ilang. Kanyang pinaagos ang tubig mula sa bato para sa kanila. Kayang ginuwangan din naman ang bato at ang tubig ay bumukal." Malinaw na mababasa sa salaysay ng Biblia tungkol sa napakalaking bato na hinampas ni Moises. Ito ay hinati o nahati. Tungkol naman sa tubig na umagos pababa mula sa bato, ang sabi sa Biblia mula sa mga awit, chapter 78 verse 16, ang sabi, "Nagpabukal naman siya mula sa bato at nagpababa ng tubig na parang mga ilog." Ang batong natagpuan ng mag-asawa ay isa lamang patunay na ito ay tumutugma sa salaysay ng Biblia patungkol sa batong hinampas ni Moses na siyang dinaluyan ng tubig. At kung bago ka naman sa aking channel, pakipindot mo na ang subscribe button at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang